Magandang araw sa inyo mga kamangyan. Kumusta po kayo? Ayan, dito po tayo ngayon sa ating panibagong episode dito sa ating RTL Chicken Business. Ayan, this is Anthony, ang palagyan nyo nakakasama sa mga episode na meron tayo dito. Ayan, so kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe at bago po kayo dito, please subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated. Ayan, so ngayong araw na ito, ang pag-uusapan natin ay yung pag-i-install namin ng mga bagong open pipe drinkers. So sa lahat ng mga nagtatanong kung ito po ang maganda, yung open pipe drinkers o yung automatic drinker, ayan, malalaman nyo po yan pagkatapos lamang ng isang maikling intro. Okay guys, thank you so much for tuning in. Ayan, para sa mga nagstay, maraming salamat sa suporta. At katulad ng sinabi ko, ang pag-uusapan natin dito ay yung mga open pipe drinker, yung pag-install namin ng bagong open pipe drinker na binili ko mga PVC. Ayan, so yan po ang ating pag-uusapan. So ito yung PVC na biniak ni Kuya Roy ngayong araw. Ilagyan niya ng stopper dito doon sa kabilang dulo. Na-testing na rin yan na hindi tumatagas. Ayan. So ilalagay namin, papalitan yung mga kawayan para sa open pipe drinker. Ayan na, may dala akong dalawa. So kinakabit ng Kuya Roy yung isang ito. So bale ganito ang mangyayari dyan. Ikakabit ito. Yan yung pinakang drinker ng mga manok. Meron kaming automatic drinker, kaya lang kulang, nauuhaw pa rin ng mga manok. So lahat ng mga kawayan na temporary na nilagay namin, katulad nito, tatanggalin yan, papalitan ng PVC para mas madaling linisin, mas maraming tubig na ilalaman. So susubukan natin ngayon itong ginawa ni Kuya, lalagyan natin ng tubig itong drinker. So ayan, napaka-importante doon sa mga nagtatanong, no, kung alin ba yung pinakamaganda, yung open pipe drinker o yung automatic drinker, no. So sa lahat po ng mga may setup na katulad nung sa akin na hindi tuwid yung inyong mga cages, no, katulad nung ginawa namin dun sa kabilang poultry. Dito po kasi ay lumang piggery yung ginamit namin. So per cage po ang cases dito. So dito ay hindi po effective yun lang ang gagamitin nyo ay yung open pipe drinker lang, kasi syempre palagi nyo po yung i-refill, at saka ang problema po ay medyo matrabaho, no. So pero naglalagay po kami nito dahil ito po ay pang supplement lang, no, kasi meron po kaming automatic drinker. Yung pong open pipe ay pang supplement lang natin sa mga manok, kasi karamihan po sa mga manok ay hindi talaga sapat yung naiinom nila doon sa automatic drinker, dahil isa lang po ang nipple para sa apat na manok. So kung magagawa ninyong dalawa ang nipple para dun sa mga para sa apat na manok, kung may automatic feed drinker po kayo, mas maganda, no. Pero kami po, dahil isa lang, nagdagdag po kami dito ng mga open pipe drinker, pan-supplement doon sa mga pangangailangan ng manok, dahil sabi ko nga, napaka-importante na may malinis, sapat at maayos na inumin ang ating mga manok. So dito mga kamangyan ay sa part na to ay inile-level lang namin yung mga drinkers, no. So tinesting namin to at nile-level namin kung pantay yung mga daloy ng tubig, kasi minsan mas mababa dun sa kabila, mas marami ang naiinom dito sa kabila, dun sa kabila ay walang laman kasi hindi masyado level. So dapat ile-level natin yan para na sa ganon ay pantay yung mga level ng tubig
na makukuha ng ating mga manok. Yung kabila ay sapat, yung kabila din ay sapat. So lahat ay merong tubig. So importante yan kasi kung nakatilt sa kabilang side ay posible na yung kabila lang ang makainom ng tubig. Anong ibig sabihin? Tatlo ang gagawin. 85,000. Tingin akong kanali ko is 85,000. Tatlong gagawin na ano? Yari. Hawakan mo lang sandali ko. 85,000 ay yun ang pakyaw. Yun ang pinakamakli dapat pala ito. Parang lugi nga sila din. Wala naman ano dyan sa Manila. Ay sino ang gagawa? Arawan daw muna sila. So sino mag-aarawan? Si Marlon. Yung mga tulungang bago. Dati yung tulungan. Ayan. Sarap ng inuman nila. Ang ganda na ng inuman nyo. Hindi na kayo mahihirapang uminom dyan. So guys, yan. Isa sa mga pinaka-importante na dapat talaga natin binibigyan ng pansin is yung drinker nila. Kasi yung drinker, pag ang manok kasi, ayan ang isa sa mga pinaka-importante, malinis at saganang inumin para makapag-produce ng maayos na itlog. Ayan. Tubig lang at saka feeds. Pinaka-importante yan sa mga manok. Kaya inaayos natin yung kanilang mga inuman dahil yan ang pinaka-importante. So guys, dito naman ay nagkakabit tayo ng saksakan. Ito, dati ay saksakan. Ito ay gagawin nating saksak dito. Ilalagay natin dito sa timer para pagka sinaksak to, ito mabubuhay. Consistent ang ating pailaw, no? So sa lahat ng mga nag-aalaga ng RTL, importante din yung napaka-importante, consistent yung pailaw natin sa ating mga manok. So sa umaga dapat ay sakto yung oras natin, sa gabi sakto din dapat yung oras natin. So napaka-importante niyan na sakto sa oras yung ating pagpapailaw. So ito, magiging role nito ay tuwing umaga maaga yung ilaw, sa gabi sabay-sabay sila mabubuhay saka sa umaga. So hindi ka nagigising ng maaga para magbuhay lang ng ilaw. So mga bagay, mga small things na dapat ay consistent tayo. Pag sobrang lakas ng dami ng oras ng ilaw, ang problema dyan ay may stimulate masyado manok, lumalaki yung mga eggs. Yung mga hindi pa dapat mangitlog, mangingitlog na. Ngayon, ang problema pagka nangingitlog na at hindi pa dapat mangitlog, magkaka-prolapse. Pag nagka-prolapse, magkaka-problema tayo sa mga manok. So, kaya importante na sakto yung pailaw, consistent. So, importante yun guys. In yung isa sa mga tips ko yan na
natutunan kasi dati na namin ginagawa yung walang consistency. Problema, namamatay ang mga manok kasi nagkaka-prolapse.